katayuan ng isang tao pagdating sa pag-aasawa. So, it's either single ka or married, no? Yun po yung isang malinaw na context dyan na may advantage yung walang asawa at meron din namang sabihin natin, hindi disadvantage, merong mga challenges yung may asawa. So, sa next slide po natin, yung singleness, meron po dyang note na etong singleness o yung sin na nag-a-arise o related sa singleness ay kabilang pa rin sa mga kasalanan na nasa loob ng tahanan. Thank you, Brother Ivan. Ito ay kasama sa mga kasalanan na nasa loob ng tahanan dahil po yung bata o alam po natin 'di ba ang isang sambahayan may mag-asawa, may mga anak. So yung anak sa kanyang adulthood, bagamat siya ay adult na, siya ay nasa bahay pa rin. So nananatili pa rin siyang parte ng pamilyang iyon. At alam niyo po, habang pinag-aaralan ko ito, siguro marahil po, itanungin din natin, gusto kong itanong sa inyo, kung ang ating pong anak ay sabihin natin na nasa tamang edad na by law, no, legally, yung age niya ay, yun nga, of legal age. So, siya pa rin ba ay under ng authority ng bahay o ng magulang or hindi na? Kasi po, marami, especially sa Western countries, no, pag nasa legal age na, tila wala na yung authority ng parents, wala na yung relationship, no, bilang sila ay kanyang magulang in the sense na gagawin nila kung ano yung gusto nila at sinasabi nila na hindi na nila kailangan ng anumang advice or approval ng kanilang magulang. Pero dito po, makikita natin na itong pag-uusapan natin, kahit ang tao ay, sabihin natin, nasa legal age na, siya ay parte pa rin ng bahay o ng tahanan as long as hindi pa siya nag-aasawa. So sa tingin niyo po, bakit? Sino po ang gustong magbigay ng kanilang sabihin natin opinion kung bakit ito ay sila pa rin ay parte ng bahay kahit nasa legal age na? So anyone po na gustong mag-try? Kasi 'di ba meron po sa atin ngayon, 'di ba, na pag legal age na, tila hindi na natin pwedeng yung magulang, tila pwedeng hindi na makialam, wala na sila sa authority ng magulang. Pero sa pag-aaralan natin ngayon, nakikita natin na parte pa rin pala sila ng sambahayan, nung original, yung nuclear family. At bakit po sa tingin nyo? Oh, kasi po yung sabihin natin hindi naman nasisevere, hindi naman napuputol, pero yung pag-change ng relationship ng isang magulang at anak, nangyayari lamang po pag ikinasal na. Kaya nga sabi doon po, iiwan di ba? Iiwan ng lalaki ang kanyang ama at sasama po siya doon sa kanyang asawa. So, hindi ibig sabihin na pinutol yung relasyon, pero yung priority nila bilang sila ay magiging isang another family na, so yun na yung family niya ngayon. Yun na yung bagong family niya. Pero, kung single ka pa, wala ka pang ganun. So, parte ka pa rin talaga ng original na nuclear family nyo. So, kaya ko lang po gustong i-highlight yun kasi marami sa atin, iniisip natin, no? Lalo na sa panahon natin ngayon na pag ako legal age na, makakalaya na ako sa mga magulang ko, makakalaya na ako sa sabihin natin sa authority nila. Pero hindi po ganoon eh. Hindi ganoon ang tinuturo po ng salita ng Diyos na yung, especially yung fifth commandment, di ba? Tama ba? Oh, honor your father and mother. Moral law po yun. Yun ay nagpapatuloy hanggang ngayon. So,
Dapat lagi po natin tandaan yon. So, ang punto po natin, ang lahat ng nasa hustong gulang sa isang panahon ay nasa yugto ng pagsasalang-alang sa kasal o tinatanggihan ito. So, lahat daw po ng sabihin natin na nasa tamang edad na ay there will come a time sa kanilang buhay na i-consider nila yung marriage or pwedeng mag-decide sila na maging single na lang. So, ang ilan ay maaring pumasok sa maagang pag-aasawa. So, alam po natin na kahit nung dati pa, meron ng mga maagang nag-aasawa. At yung iba naman late in life or iba naman sa huli na, no? So, may iba nag-aasawa na, 40s. Yung maaga naman, let's say early 20s. As long as legally pwede na. And dati nga po, I think sa mga ilang provinces, meron pa na mas maaga pa, mas bata pa na nag-aasawa. Pero ang point po, ay yung mga adults, darating sila sa point na pag-iisipan nila sila ba ay magpapakasal o magiging single na lang. Yung ilan po ay darating sa conclusion na ang pagpapakasal ay hindi nila calling o hindi nila tungkulin, but gusto nila yung singleness. So, ang point po is yung being married or singleness, it is a matter of calling. So, okay. So, ayun, ang punto natin po ay, yun nga, sa mga Kristiyano po, yung pagiging single or marriage is a matter of calling. So, tingnan po natin, ano po ba yung mga, sabihin natin, mga wrong na misconception or attitudes, o sabihin natin yung stereotyping na tinatawag pagdating sa mga pagiging singleness, no? So, ito po yun, yung mga maling ugali, no? Una, ito yung hinahamak bilang terrible, no? Na ito po, sa culture natin, ito yung sinasabing matandang dalaga kasi yan eh. Kaya ganyan ang ugali niyan. So, mali po yun. Isang pong kasalanan na hamakin natin ang isang tao o i-judge natin sila agad o stereotype natin sila na porket sila ay hindi nag-asawa, sila ay magiging bugnutin, mainisin, no? Ano pa yung sinasabi diyan? Ano pa yung sinasabi? Masungit, no? Terror daw. Alam niyo po 'yon, 'di ba? Nung sa school natin, ewan ko po kung naiuso sa inyo 'yon, 'di ba? Sa school, ay, matandang dalaga, masungit 'yan. Lagot tayo diyan. Pero mali po kasi yung pong mga pag-ugali na 'yon, character po 'yon. Regardless kung may asawa ka o hindi, maaaring maging ganoon ang ugali mo. So dapat hindi po tayo nagiging judgmental o dinedespise natin yung mga single, no? Na tila baga sila ay, sabihin natin, hindi normal, no? At ginajudge natin sila agad na magiging masama yung ugali nila. So ano po, yung number 2 doon, yung iba naman, dinadakila bilang superior, no? So nandun yung pagmamalaki na pag walang asawa, katulad nung alam po natin, no? Yung example natin dyan, yung walang asawang pari. Tila, inilalagay natin sa mataas na karangalan na porket walang asawa, mas nakakahigit na dun sa may mga asawa, no? Na parang sila ba ay tilang banal na banal. Kasi yun po no? Kahit tayo, nung tayo ay mga sa unang panahon, and until now, no? Parang ginagawang bragging right o ginagawang pagmamalaki na walang asawa, ibig sabihin, mas magaling, mas may self-control, di ba? Mas focus sa Panginoon. Totoo naman po na yun ang sinabi ng teksto natin na mas nakaka-focus sila sa Panginoon, wala silang ibang alalahanin, pero hindi po nangangahulugan na sila ay mas nakahihigit in terms of kung ano yung katayuan nila. Pantay-pantay lang po ang katayuan natin sa harapan ng Panginoon. Although, sabi nga po natin, may mga advantages sila, may mga
sabihin natin, may mga bagay na mas magiging madali sa kanila dahil hindi nahahati yung atensyon nila sa asawa nila at sa Panginoon. Sila, mas makakafocus sila solely sa ating Panginoon. So, ang point po is, again, para sa mga Kristiyano, ito ay isang bagay na pagtawag. So, kailangan pong maintindihan natin na yung pag-aasawa, ito po ay calling. Hindi po natin to pwedeng ipilit, no? So, yung pong sabihin natin may mga anak tayo, no, na hindi pa nag-aasawa, wag po nating maging sensitive po tayo, especially sa culture natin, no. Maging sensitive po tayo na wag po nating pilitin, no, na kailan ba mag-aasawa yung anak mo? Di ba? Alam niyo po yung ganong notion, no, mali po 'yon na it gives pressure dun sa sinasabihan mo at pati dun sa anak kasi nagkakascade po 'yun eh. Kunwari po, sinabihan mo isang tao, kailan ka magkakaapo, di ba? Yun po yung ganyang kailan ka ba magkakaapo? So ngayon, yung sinabihan po, siyempre, tatawa lang yun, magbibiro, pero deep inside, dadalhin niya yun hanggang sa bahay. Tapos, kakausapin niya yung anak niya. Di ba po? Kasi, siyempre, gano'n ang Pilipino eh. Kakausapin niya yung anak niya, sabihin niya, alam mo anak, kanina sa church ako na naman ang naging target eh. Ako na naman ang naging bida kasi tinatanong nila kung kailan ka mag-aasawa. So, hindi po dapat yung gano'n ang tingnan natin kasi ang dapat mong tingnan natin, ito ay isang calling. Ito, ang Panginoon po ang siyang nagbibigay ng, sabihin natin, o tumatawag sa mga ito. Although, makikita din po natin sa next na slides natin na while it is a calling, nandoon yung kalayaan natin whether mag-aasawa tayo o hindi. So may guidelines din po ang salita ng Diyos kung paano mo gagawin yun, especially kung paano tayo pipili ng mapang-aasawa. Kasi merong notion o merong kaisipan na ang Panginoon meron na talagang itinakda para sa'yo. So titingnan po natin yan mamaya, no? Kung tama ba yun o hindi. So ito po, pagpapakasal. Okay? Para sa mga maaaring mag-asawa, ito ay isang lehitimong alalahanin. At sa mga hindi naman, di ba po, ay hindi nila ito concern. Pero ang sinasabi po dito, kung ikaw ay nasa hustong gulang at walang anumang dahilan para hindi ka mag-asawa o hindi ka ikasal, ito ay legitimate concern. Meaning, talagang okay lang na mag-isip ka, mag-aasawa ba ako o hindi, nasa hustong gulang na ako. And merong tamang lugar para ito ay i-konsidera. Nakalagay po dyan aktibong pagkonsidera o aktibong pagsasalang-alang. Kasi po, pag tayo ay nasa edad na tayo ay gusto nang mag-asawa, kailangan po talaga kinukonsider natin yung mga implications o yung mga sabihin natin yung mga dahilan kung bakit tayo mag-aasawa. So, ibig sabihin, kunwari po, ang anak natin ay nasa tamang edad na at nagsabi sa inyo, ma, pa, nag-iisip na akong mag-asawa. So, hindi natin sila dapat sabihin natin na demotivate or sabihin natin, kukontrahin natin sila. Kasi, talagang legitimate concern po yun na ang tao, darating siya sa point na mag-iisip siya kung mag-aasawa siya o hindi. So, mali po na yung pag-aasawa ay maging preoccupation na ginagawa itong pangunahing factor. Nakalagay dyan salik. Pero parang factor sa kalooban ng Diyos. Parang ganito po. Yung sinabi ko po kanina, yung tao nasa tamang gulang na. So, mali na siya ay ma-pressure,
siya ay lubhang, sabihin natin, magambala o lubhang pakaisipin niya na kailangan niya mag-asawa, no? So, hindi ito pwedeng sabihin agad natin o sasabihin agad na, naku, kailangan ko na mag-asawa kasi ito yung kalooban ng Diyos para sa akin. Hindi po yun ganoon. Yung pag-aasawa, again, sinabi natin kanina, calling ito ng Diyos at may mga sabihin natin, deciding factors na kailangan natin tingnan kung tayo ba ay sabihin natin mag-aasawa o hindi. Pero, again, hindi ito pinupwersa sa kahit kanino. Yun po yung gusto nating sabihin. Na hindi mo pwedeng sabihin na kailangan makapag-asawa na ako ng ganitong edad kasi ito yung kalooban ng Diyos sa akin. Hindi po. So, punta po tayo dito sa mga pamantayan. Ito po yung maganda nating pag-usapan, yung mga pamantayan. Ano ba yung criteria for choosing a partner? Yung lifetime partner o yung mapang-aasawa. So, ang una po nating laging tandaan, in relation sa pinag-aaralan po natin, which is pursuing holiness, choosing a partner is a matter of holiness. Basahin po natin yung 1 Corinthians 7:17. Sino po ang gustong magbasa? 1 Corinthians 7:17. 1 Corinthians 7:17, only let each person lead the life that the Lord has assigned to him, and to which God has called him. This is my role in all the churches. So, basahin natin sa Tagalog. 1 Corinthians 7:17. Hayaang ang bawat isa ay mamuhay ayon sa itinalaga ng Panginoon sa kanya at ayon sa pagkatawag sa kanya ng Diyos. Ito ang inuutos ko sa lahat ng iglesia. So, sila dapat ay mamuhay ayon sa itinalaga at pagkatawag ng Panginoon, which is ang first and foremost is holiness. So, ang titingnan po natin, ano ba yung mga criteria for choosing? So, sa una po, ito ay nakatuon sa pagpapala ng Diyos. Proverbs 18:22. Basahin po natin yon. Sino po ang gusto magbasa ng Proverbs 18:22? Sige po, Sister Jem. Proverbs 18:22, sino bang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamon ng bigap ng Panginoon. Ayun, thank you po. So, sabi, ang nakatagpo ng asawang babae ay nakakatagpo ng mabuting bagay at mula sa Panginoon, pagpapala ay nakamtan. So, yung pong pag-asawa o makatagpo tayo ng isang partner from God or from Christ, yun po ay blessing. So, dapat po, ang ating gagawin o ang ating kailangan pagtuunan ng pansin ay dapat po natin ito palaging ipanalangin at humingi po tayo ng counsel. Dahil alam po natin na ang pag-asawa ay una, ito ay itinatag ng Panginoon, yung marriage. So siya ay may mga, sabihin natin, may mga standard. Pangalawa, alam po natin na kung ang sinabi natin dito kanina, yung binasa natin, ito ay blessing only in the Lord. Pero ano pong kabaligtaran? If it's not from the Lord, if it's outside of the Lord, then yung blessing po nagiging curse. At marami na po tayong nakitang ganyan. Marami na po tayong sabihin natin na nakakalungkot, na pagmasdan natin, na-realize natin na dahil hindi naging matigas yung ulo, hindi naging blessing yung marriage, no? Yung pagpapakasal.
So, ang criteria po sa ating pagpili, sa ating mapapangasawa ay kailangan, una po maisip natin, ito ba ay blessing mula sa Panginoon? Ito ba ay kalulugdan ng Panginoon? Ang Panginoon ba, ang Diyos ba ay malulugod sa aking kaparehang ito? So, dapat po, yun ang maging prayer natin, na yung marriage natin o yung pagpakasal natin, yung pagpili natin ng tamang tao, maging blessing po sa atin. Dahil ito pong blessing na ito, mag-overflow po ito sa immediate family natin, sa ating society. Kasi alam nyo po, kung hindi ito magiging blessing, etong marriage natin na ating pinag-aaralan, napakalaki po ng effect Nagiging, sabihin natin, parang downward, yung, kumbaga palala yung effect kasi po, so hindi naging blessing yung marriage. Ang mangyayari, most of the time, yung pamilya ay nasisira. O sabihin natin, dahil magulo yung tahanan, yung mga anak, lumaki ng, sabihin natin, sa magulong tahanan. So yung mga anak, dahil lumaki sila sa magulong tahanan, sila ay hindi nagabayan ng tama, sila ay nagiging, sabihin natin, problema sa lipunan. So, yung marriage na sabihin natin hindi biniles ng Panginoon o hindi nagiging blessing, hindi lamang ito nagiging curse doon sa family, but including the entire society. So, alam nyo po ba, sa US, nung mga time na godly persons ang namuno, no? Na they came from the godly family, dun po naging great ang US nation. Yung mga Princeton, Harvard, lahat po ng mga gandang university doon, alam niyo po ba ang founder noon ay mga Puritan? At sila ay lumaki sa godly family. Kasi po, yung marriage ay godly din. So, importante na maging yung foundation ng society, which is family, is godly. Yun po ang gusto nating sabihin dito. At yung next po, ito ay malayang pagpapasya ayon sa kalooban ng Diyos. Sige po, pakibasa po yung 1 Corinthians 7:39. Ang babaeng may asawa ay nakatali habang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siyang makakapag-asawa sa kanino mang ibig niya, lamang ay sa Panginoon. So, sabi doon, malaya siyang makakapili. Malaya siyang makakapili ng kanyang mapang-aasawa, but only under God's will. Meaning, titingnan po natin mamaya, syempre, obviously, alam po natin, na hindi pwedeng unequal yoking, hindi pwedeng unbeliever. Pero, within the community of Christ, which is with all believers, malaya pong makakapili ang bawat isa na single kung sino yung mapang-aasawa nila. So, yan po yung isang sabihin natin, kailangan din po tandaan ng mga single, no? Kasi po, minsan, iniisip natin, pinagpipray natin, kunwari, isang single, may pinagpipilian siya, 3, no? 3 pinagpipilian niya, sino kang niligawan niya, si Aida, si Lorna, o si Fe, di ba? Kung sinong niligawan niya doon. So, kung lahat na yon believer, no? Nasa sa kanya yon kung sino yung gusto niyang piliin. Hindi ito something na meron sa Bible na specifically nakalagay, piliin mo si Lorna. Hindi po yun. Ang bawat Kristiyano o bawat single na Kristiyano, may kalayaan siyang pumili. So, titingnan niya yung character nung 3 yon. Titingnan niya yung sabihin natin, yung mga katangian na hinahanap niya. No?
So, wala pong masama doon, may kalayaan siya. Pero ang point, only in the Lord. So, kung wala yan sa Panginoon, unfortunately, out of the options na yan or choices. So, ito po yung mga... Teka, nawala yung... ito yung maling pananaw, no? Ito po, ako nung pinag-aralan ko po itong, ngayon ko lang nalaman, tama nga naman, hindi talaga natin dapat tawagin na God's best. Kasi po, sinasabi ng God's best, ang Diyos daw po ay nagtalaga ng eksaktong tugma para sa bawat mananampalataya. So, bakit po nagiging mali yun? Sa tingin niyo po, base sa ating mga bullet points, bakit po nagiging mali na yung God's best na ang Diyos meron ng tinalaga talaga sa'yo? Yung best daw. Tingin niyo po, bakit mali yun? O bakit false notion yun? Sige po. Ayun po, exactly. No? Kasi po, meron tayong, again, may free will tayo or may free decision tayo within God's will eh. So, hindi po nangangahulugan na yung God's best, tinatanggal po nun yung ating bilang mga rational na nilalang na mag-decide only in the Lord. So, hindi po natin kailangang yun ang isipin natin. So, ang sabi dito, ito ay nagdudulot ng pagkalito sa pagitan ng predestination o predestination, which is a secret, no? At yung mga revealed will of the Lord. Kasi alam po natin, di ba, na sa Deuteronomy 29:29, ano pong sinabi doon? The secret things belong to the Lord. So kung ano lang kung sabi doon sa 29:29, kung ano lang inihayag sa atin, yun lang yung kailangan natin. Kasi syempre po, hindi natin kayang arukin ang pagpaplano ng Diyos eh. So, pag sinabi natin God's best, sinasabi natin na may nakadestino na agad sa'yo, sinasaklawan nun yung predestination. Which is, hindi mo nga malalaman yun eh, kasi naka-hide yun. Secret yun. Pero ang alam mo, sinabi ng salita ng Diyos na kailangan, pagpipili ka ng mapangasawa, number 1, only in the Lord. Hindi pwedeng unequal yoking. Hindi pwedeng Kristiyano ka, siya hindi Kristiyano. Kasi, titingnan po natin yung mamaya. Pero, alam niyo po ba, eto, nung narinig ko po ito, parang mahirap tanggapin, pero yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos eh. In the sense na yung unequal yoking, sabi, ano ang kinalaman ng liwanag? Anong pagsasama ng liwanag at dilim, di ba? Ni Jesus at ni Baal. So sabi nga po nung isang preacher, kung nakapang-asawa ka ng unbeliever, ang father-in-law mo daw sino? Si Satan, no? And talaga magiging, alam niyo po yun, eto po, balanse po tayo sa pagtingin dito kasi po, kung hindi po ito yung parehas na sitwasyon na una, unbeliever kayong dalawa, tapos eventually yung isa naging unbeliever, naging believer. So, hindi yun in a sense na unequal yoking kasi ang sinabi ng Panginoon, kung doon ka na tinawag, magstay ka na doon. Di ba po? Naalala niyo po yung sa 1 Corinthians, pwede po natin yung basahin. Pero ito, ang sinasabi nito, Kristiyano ka, so dapat pag pumili ka ng partner mo, Kristiyano din. So, i-emphasize po natin yan mamaya-maya. Pero kailangan po nating laging isaalang-alang na only in the Lord. So ano pa po ang problema dito sa God's best? Ito ay humahantong sa maling pag-aangkin na humahantong din sa maling pagkakasala. It leads to false claims leading to false guilt. Kasi sabi,
pinili ka ng Diyos para sa akin eh. So, hindi mo naman talaga alam kung pinili siya ng Diyos. Pero dahil meron kang false claim, nagkakaroon ngayon ng false guilt. No, nagkakaroon ngayon ng problem sa pagsasama kasi pag nagka-problema na, anong sinasabi dyan? Sa pangatlong bullet, problems that arise in marriage are blamed on having married the wrong one. So, iniisip natin kasi po, bakit natin iniisip na wrong one? Bakit nila iniisip na mali? Yun ang pangasawa nila. Kasi ang iniisip nila, kaya naging mali yun, hindi kasi yan yung God's best para sa akin eh. Hindi yan yung itinalaga ng Panginoon sa akin, kaya mali yung napangasawa ko, mali. Hindi po. Kung napangasawa nyo na po yan na po yung kalooban ng Diyos sa inyo. Yan na po yung pinahintulot ng Diyos para sa inyo. Kasi napangasawa nyo na po eh. Pero hindi natin pwedeng sabihin, dahil nga nagkakaroon tayo nitong God's best na konsepto, na pag may problema na sa pamilya, isipin natin, hindi kasi yan yung God's best eh. Kaya mali pala na pang-asawa ko. Hindi po yun. May mali sa pag-aasawa, yun nga, pag pumili ka ng naging unequal yoking ka, pero hindi ibig sabihin nun na yun yung parehas yun sa God's best. So, ito po ang punto natin. Yung asawa daw po natin o yung kapareha sa pag-aasawa ay hindi yung God's best. Kasi kino-compare po comparative eh. Pero, yun po ay only one. Ibig sabihin na hindi natin po dapat ikumpara na yung mga asawa natin na siguro hindi ito yung God's best for me. Walang, in the first place, hindi natin pwedeng sabihin best eh. Kasi wala pong comparison. Walang good, better, and best. Kasi di ba po, best is good, better, and best comparison. Superlative yung best. Pero ang point is, to begin with, wala naman pong pagkukumparahan eh. Ang God's will for you to choose the one, no? Kasi isa lang po pwede nang maging asawa natin, is again only under the Lord, only in the Lord. So yun po yung dapat na ipamuhay natin o isaalang-alang natin na pag nag-a-advise tayo, hanapin mo yung God's best. Hindi siya in the sense ganun eh. Hanapin mo yung kalooban ng Diyos. Siyasatin mo kung anong sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa pag-aasawa. Na una, ito ay dapat nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Ito ay dapat hindi nagbibigay ng kasalanan. At pangatlo, ito ay nasa kalooban ng Panginoon. So ito po, what is morally wrong is unequal yoking, one who is not a Christian. Sinabi po yan sa 2 Corinthians 6:14. Sige po, pakibasa po. 2 Corinthians 6:14. Hintayin ko si Tatay Larry. Six po. Opo. Do not be unequally yoked with unbelievers, or what partnership has righteousness with lawlessness, or what fellowship has light with darkness. Thank you po. So, hindi daw po tayo pwedeng magkaroon ng kapareha kung tayo mananampalataya na nang hindi mananampalataya. Ang strong po ng pagkasabi doon, do not. Kasi walang relationship ang righteousness at lawlessness. Hindi pwedeng magsama. Yung light and darkness hindi po pwedeng magsama. At yun po yung, I guess yung pinaka magandang emphasize sa pag-aaral po natin. Kasi dito po talaga nasisira yung pamilya. Dahil sa totoo po, hindi ka maiintindihan ng asawa mo eh. Hindi niya maiintindihan na bakit gusto mo magpunta Sunday after Sunday sa church. Spend yung time mo doon. While siya, ang gusto niya is purely recreation lang. Again, wala pong masama sa recreation, pero hindi po yun yung priority natin, especially on Sundays. Hindi niya maiintindihan kung bakit masaya ka na nagtatights ka, na yung hard-earned money mo,
yung pinaghirapan mong sa pagtatrabaho mo, ibibigay mo sa church. Hindi niya maintindihan yun. Ang dami yung hindi pagkakaintindihan, ang daming, yung, kumbaga, wala kayong compatibility. So, yung, sa mga single po natin, no, nawa maging isang matinding warning ito sa atin dahil nga po, ang magiging father-in-law natin, no, ay yung kanilang ama, no. At sabi dito, do not even begin a romantic relationship. Do not presume on God's mercy. So, ang ibig sabihin lang po nito, marami pong guilty dito, no, na sa gantong na iniisip natin, magiging Christian din yan. Sasama ko sa church, pagpipray ko yan, na maging Christian. Ano po yun presumptuous po yun na pinapangunahan natin ng Panginoon. No, presumptuous sin po na iniisip natin na magiging Christian siya. Di po natin alam yun, nasa Diyos po yun. Kaya ang sabi dito, do not even begin a romantic relationship. Kasi ang hirap po magkakaroon lang ng heartaches, no? Sa both parties and at the same time, sa lahat ng magiging involved, no? So, wag po natin pangunahan ang kahabagan ng Diyos na ginagawa nating rason. I-evangelize ko yan, pagpipray ko yan, nadaling ko yan palagi sa church, ipapa-Bible study ko yan. No po? Hindi po yun yung parang, kailan kaya magpa-Bible study hindi ko maligawan Alam niyo po yun, kailangan Bible study na si sister para pwede na kami. So hindi po yun ganun. So kahit anong Bible study pa, kung hindi po kahabagan ng Diyos, hindi po natin alam kung anong mangyayari. So, pero wag po tayong mag-assume, no? So ano pa pong sinasabi sa number 3, kung ano yung pamantayan? Unity of partnership, not compatibility of personality. So, what must be determined is whether the husband and wife role can be exercised. So, unity of partnership, not compatibility of personality. Kasi po, maaaring compatible ang personality ninyo. Well and good. Pero hindi po yun ang primary motivation. Kasi po, kung hindi may exercise yung role ng husband and wife, kung ibig sabihin hindi sa side ng lalaki hindi kayang mag-lead ng family, sa side ng babae hindi kayang mag-submit. Kung wala yung submission, kung wala yung leading, kahit compatible pa yung personality nyo, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Kailangan pag mag-aasawa tayo, alam natin sa mga lalaki na ililid natin ang ating pamilya ayon sa turo at kalooban ng Diyos. At sa babae, alam natin na dapat ako ay magpasakop sa aking asawa. Kailangan makabuo ako ng godly na family. No? Hindi pwedeng, dahil compatible kami, hindi kami lagi kami magkasundo, parehas kami ng trip, no? Parehas kami ng mga likes, or parehas kami ng mga activities na gusto namin. Hindi yun sole and primary reason para sabihin ko, eto na talaga itong mapang-aasawa ko. Ang dapat, sa mga single po, ang pinag-uusapan, ako ba bilang isang lalaki ay naiintindihan ko ba yung maging responsibilidad ko bilang isang ama ng tahanan na magli-lead sa aking pamilya, sa kabanalan sa Diyos? Ako ba bilang isang babae, pag pinasok ko itong pagpapakasal, handa ba ako magpasakop sa aking asawa? Kasi kung hindi po, magkakaroon ng malaking problema. At ito po, Christians must always seek the blessing of parents and of the church. So very self-explanatory na po na dapat isaalang-alang natin yung blessing ng mga magulang at ng church, because both parties, yung magulang, yung church, parehas po tayong belonging sa family na yun Belong tayo sa family natin.
yung biological family natin, but we also belong to the church as the family of God. So, kailangan isik po natin yung kanilang blessing, no? Dapat po, again, lahat tayo at some point or in a way, yung marahil iba sa atin, hindi natin ito nagawa, pero dapat po makita natin na hindi tayo maging self-centered, na nagkaroon tayo ng selfishness na masaya tayo, basta tayo masaya, ipupurso natin yung gagawin natin pagkapakasal in spite of hindi natin isinalang-alang yung nararamdaman ng ating mga magulang at ng iglesia. So, tandaan po natin yung ating mga magulang, alam niyo po yun, na wala tayong ibang hinangad na sa ating anak kundi maganda, no? So, sa mga single, dapat nilang pagsikapan na yung kanilang mga magulang, lagi nilang, hindi naman sabihin natin involved sa decision making, but i-consider, no? I-consider, nag-iisip ako mag-asawa, meron akong gustong ligawan, isama niyo po sa prayer, nandoon, o kaya sa church, no, na humingi tayo ng counseling, no, ng pre-marriage na counseling, upang makatanggap tayo nung blessing at talagang mag-guide tayo. So, dito naman po sa ating isa pang topic, no? Embracing lifetime singleness. So, kung tayo ay nag-decide na hindi na tayo mag-aasawa, ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos dyan? Basahin po natin yung Matthew 19:11. Sino po ang gusto magbasa? Tawagin ko ba si Brother Charlo? Ngunit sinasabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ang pananalitang ito kundi iyon lamang pinagkalooban ito. Hanggang 12 po. Sapagkat may mga eunuko na pinanganak na gayon mula sa sinapupunan ng kanilang mga ina, at may mga eunuko na ginawang eunuko ng mga tao, at may mga eunuko na ginawang eunuko ang kanilang mga sarili, alang-alang sa kaharian ng langit. Ang makakatanggap nito ay hayaang tumanggap. Thank you po, Brother Charlo. Sino po ang gusto mag-explain kung anong eunuko? Parang nabanggit to sa preaching ni Deacon Leo eh. Deacon Leo, ano po ba yung eunuko? Castrated na lalaki. Ano po, no? So, ibig sabihin po doon, ito ay sinabi doon, to whom it is given. No? So, yung pong pagiging singleness, una po, may mga pagkakataon o may mga sitwasyon na ito ay divine providence, no? So, by divine order, by birth incapacity, ibig sabihin, physically, hindi talaga pwedeng mag-asawa. So, yung lifetime ng singleness, yun po, sa matalinong pagpaplano ng Diyos, yun ay minsang ibinibigay niya sa mga tao na etong tao ay itinakda niya bilang maging lifetime na single. So, divine providence po yun. So, may mga instances na gano'n. Ano pa po? Sabi doon, kingdom calling. So, sinabi doon sa kanina, binasa po ni Brother Charlo na, for the kingdom of heaven. So, yung providence ng Panginoon, yung kanyang layunin, kaya nagkaroon ng mga tao na by birth, by divine providence, ay walang asawa, yung kanilang layunin ay i-advance yung kingdom ng Panginoon dito sa mundo. So, yun po. Magpupause po muna ako doon bilang maiksing application lang na kung tayo po ay nag-decide na maging single for life, no? Ano ba sabi na? NBSB. Alam niyo po ba yung NBSB? Yung sinasabi ng mga ng mga millennial na no boyfriend since birth, no? So, kung tayo o kung sino man ay mag-decide na maging single for life, kailangan ang layunin po nila is for God's kingdom.
Hindi lamang ito sabihin natin out of convenience. Ay, ayoko mag-asawa. Ang sakit sa ulo niyan eh. Ang hirap na nga ng buhay ngayon. Bibigyan ko bang sarili ko ng sakit sa ulo? Sabi nga, maghahanap pa ako ng bato na ipupukpok sa ulo ko. Hindi po yun, no? Na yung kanilang layunin dapat ay nakafocus sila sa Panginoon. Kasi otherwise po, no? Kung wala yung control kung hindi yun yung focus, kung hindi yun yung pangunahing dahilan kung bakit gustong maging single forever, magkakaroon po ng mga imbalances eh. Lagi po magkakaroon ng extreme, no? At sa totoo lang po, kaya nga kanina napag-usapan natin, kaya nasasabing nagiging masungit, no? Nagiging mataray. Kasi yung heart po, iba yung laman eh, hindi ang Panginoon eh. Kaya nagiging naaapektuhan yung character. So, yung mga single po na gusto nila maging single forever or lifetime, kailangan nakafocus po siya sa kingdom ng Panginoon. At ano pa po? Ayun, gift of self-control. So, yung pong mga single at nag-decide sila na maging single, sila rin po ay biniyayaan ng Diyos ng self-control. O saan sabi po dyan, not without desire, no? Hindi nangangahulugan na sabihin natin yung mga single, forever single ay sabi nga nila mga bato. Hindi po. May mga feelings din po yun. May mga intimate desires din po sila. Pero yung gift ng Panginoon na makontrol nila yon, no? Yun po ay galing pa rin sa Diyos na kung ang isang tao kaya niyang makontrol yung kanyang desire, yung kanyang mga intimate desires, ay maaari niyang ma-embrace yung pagiging single in her or his lifetime. Pero sabi nga doon sa 1 Corinthians 7 pa rin na mas mabuti na lang na mag-asawa ka kaysa magkasala ka and to burn in passion, no? So, dapat nagkaroon na ng self-control. At sabi po doon, sa number 4, more liberty with opportunities. Sa Corinthians 7 pa rin po, 30-35. Ito yung sinabi ko po kanina, yung advantage ng pagiging single and nakafocus po sila sa Panginoon. Nandun yung undivided devotion nila to the things of the Lord. And yun po, again, yun kailangan makita ng bawat single na nandun yung objective natin na i-devote natin yung ating sarili sa ating Panginoon. Caution, singleness must not be equated with solitude. Singleness can be in a company. So, sa lahat po ng single, hindi sabihin na kailangan natin i-isolate ang ating mga sarili, na hindi, single ako, so ayokong sumama sa inyo, ayokong maging third wheel, no? Ayokong sumama sa mga grupo ng may mga asawa. Hindi po. Yun ay inyong choice or maybe under divine providence. Pero ang point is, hindi po nangangahulugan na pag kayo ay single, kailangan maging mag-isa kayo. Hindi po yun. So, ang challenge po natin sa ating pagtatapos, in singleness or maybe in marriage, no, seek to be holy. Yun po yung maiksi pero very challenging sa atin na we need to pursue holiness. Ito man ay sa singleness, ito man ay sa married life, we need to seek holiness. Dahil ang Panginoon po ay banal. Yun po yung napag-aralan natin sa mga nakaraang preaching. Kaya in all our conduct, sabi po sa 1 Peter 1:16, be holy in all your conduct because God is holy. So, yun lamang po yung ating pag-aaral. Sabi po ay we need to break na po. So, meron pong tanong bago po tayo magtapos. Kahit isang tanong po, kung meron man. So,
siguro as a reminder na rin po, yung mga singles po, kailangan po natin mag-meet. Kailangan po natin na magkaroon ng get-together para magkaroon tayo ng plan, especially in the next coming months or in the next year, no, para sa ating singles fellowship. So, kung wala pong tanong, tayo po ay manalangin na. Manaming Diyos, salamat po sa inyong mga salita na aming napag-aralan. Ama, natutunan po namin na yung pong pagiging single or married, ito po ay ayon sa inyong providence, sa inyong divine providence. Ngunit sa inyo rin pong kabutihan ay binigyan nyo kami ng kalayaan na pumili, but kailangan po ay nasa inyong kalooban. Kaya Ama, tulungan nyo po ang bawat isa, especially po ang mga singles, na magkaroon po kami ng tamang pananaw sa bagay na ito, Panginoon, na makapili po kami or makapili po ang mga single kung sila ay mag-aasawa ng kanilang partner na ayon po sa inyong kalooban. At kung sila man po ay hindi mag-aasawa, ay sila ay ma-devote po nila ang buhay nila sa inyo, Panginoon, bilang paglilingkod at bilang kasiyahan sa kanila, Ama. Salamat po sa mga comfort ng inyong mga salita, sa inyong mga katotohanan. Nawa ito po ay tumimo sa aming mga puso at maipamuhay. Salamat din po sa aming mga pagkain, sa inyong providensya, at sa buhay ng mga tumulong sa paghahanda ng pagkain. Pagpalain niyo po ang aming mga pagkain at kayo po ang malugod sa aming gagawin. Purihin po kayo, Ama, at sambahin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay mag-lunch na.